Amen? Kanya nga sabi niya sa Ephesians 2 verse 7, it indicates that it will take eternity for the Lord to reveal all that we have and are in Him. Amen? Kanya nga, great salvation yung mga natatanggap na natin, wala pa yan. Amen? Kasi sabi ng Diyos, pag tayo tumanggap sa Kanya, kung tayo naniwala sa Kanya, hindi na pagpapalay niya tayo, kundi pagpapalay ng ating isang bayan. At hindi lang yun, even yung kanya, ang ating mga sating lahi, yung mga apo natin, yung mga anak natin, pagpapalain ng Diyos. Amen? Sino rito may gusto nun? Amen? Na yung sumpa na nitatanggap natin noong panahon hindi pa tayo nilalasal, naputol na yun. At ngayon, pagpapalay tatanggapin natin hindi lang sa atin, kundi sa saling lahi natin. And that's why the salvation is so great, the magnitude of it so great. Hindi lang natin, ayaw lang natin makita yung mga bagay nito. Hindi ba napakagandang makita na one day isasalahin mo and magiging sa worship. One day isasalahin mo magiging sa Amen. One day isa sa mga anak mo lingkod ng Diyos. Amen. Maging bisya. At ang tawag sa kanya, yun. Amen. Napakaganda na maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi niya, in verse 9 and 10, do not be ashamed of His salvation. Why? Because it is the grace of His salvation. The grace of His salvation. Timothy is also reminded that our salvation and our calling have nothing to do with who we are or with anything we may have done. We are already saved by grace. Asa naman yun? Or it is by grace. Or it is by grace. Huh? It is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Regalo ng Diyos yung kaligtasan. Amen? Kanya nga, we have the unmerited favor of God, unmerited love of God, that God has under obligation to man. And God's love is ibig sabihin, hindi mo deserving, pero hindi ka deserving sa bagay nito, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pabor ng Diyos sa iyo, amen, pagpapalang ganap at tatanggapin. Amen? And then, it says here, the grace of His salvation, that Ephesians 2:8 and 9, o pakibasa nga po ng Malakang. We shall be saved through faith. Hindi sa sarili natin kakayanan, hindi ang malakas ako magbigay sa akin si Robert, kung alam niyo, binibigay ko, dahil ako naglilingkod sa Diyos. Hindi ito. This one, ano ba sa Tagalog? Sa biyaya. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Kagabi nga po, yung pinag-usapan natin. Amen? Kanya nga sabi niya sa Titus 3:5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hindi doon sa kakayanan mo na magpuri sa Diyos, hindi sa kakayanan mo na magsalita. It is only sa biyaya lang ng Diyos. Even sa pagtayo ko rito, sa biyaya lang din po ng Diyos. Amen? Sa biyaya lang din po ng Diyos. Bakit tayo makatayo rito? Bakit? Dahil mahal natin ng Diyos. At dahil mahal natin ng Diyos, nakikita ng Diyos. Amen? Kung gaano natin siya pag Amen? Kaya nga, sabi po rito sa Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins swept us. Amen? Now, tingnan po natin. Lagi po natin sinasabi grace and mercy. Pag sinabi mong grace, pakibasa nga po, is when mercy. Now, meron pang sabi niya sa isa, grace is what God gives us when we don't deserve. And mercy is when God doesn't give us what we do deserve. Na gusto ko lang po i-share yung pinag-aralan namin kahapon about grace and mercy. Pag sa sitwasyon na kung saan, ano ba yung sample natin? Si Brother Jordan na may bagong sasakyan. At di-drive yung sasakyan na yun. At ang limit lang ng daan na yun is
120. Eh si Brother Jonah, dahil bago sa sakit, sorry Brother Jonah, just use your name. Ano ba? Wala. Hindi ko na po. Baka nagmamaneho. Ha? Nagmamaneho. Nagdadrive pa? So, yung 120 na yun, at kung marunot siya ng takbo na 150, ano tawag doon? Overspeeding. Amen? So, pag yun nahuli ng pulis, pahintuin ka, kukunin yung lisensya mo. Tama? Pero, let's say, na pinihinto si Brother Jonah ng pulis at kinuha yung kanyang lisensya. Puro, siyempre, di ba? Pero ang sabi ng pulis, itago mo yung lisensya mo. Amen? Itago mo yung lisensya mo, hindi ko kailangan. Hindi kita titikita. Anong tawag doon? It's a mercy. Amen? It's a mercy. At lalo pa, kung yung pulis na yun, binigyan ng 1,000 si Brother Jonah. That's Grace. nakuha mo? Amen? You are, sabi na, is when you're spared from the bad things you do deserve. Jordan, nahanap ka. Amen? But grace is when you Overspeeding get ka the daw. good things you don't deserve. Amen? Nakuha mo ba? Amen? Simple-simple. Di ba? Ganyan po ang grasya ng Diyos. Na tayo bilang makasalanan, kung dahil sa biyaya ng Diyos, amen, nandiyan ka na maubuhay at hindi nito sa mga. At hindi na ito, sa pagkukumong yan, amen, may pagpapalang tayong pagkakas. Amen. Amen? Hello? Amen? Sabi mo, God's grace and mercy be with you. God's grace and mercy be with you. God's grace and mercy. Grace, God's unmerited favor. God. And it is by grace that God loved us, sought us, called us, saved us, keep us, and God will take us Oh, uwi na. because of God's grace. Amen? Kanya nga, kita-kita tayo sa Dispensation of grace. Amen? Kaya tayo lahat, biyahe Merong namin. subject na dinala kayo. Amen? Sabi mo sa tanong, biyahe namin tayo. Laging langit tayo. Kaya magsama ka. At dahil lagi mo sinasabi biyahe namin tayo, amen? Ayaw ko na iniiwasan mo na makasama. Lord, biyahe namin. Kaya nga, even sa umaga pala, Lord, salamat. Kasi ako biyahe. Lord, salamat. Nakikinig mo sa amin. Pasa-pasahin. Think positive. Amen? Speak positive about your life. Speak positive about yourself. Amen? Lord, yung trabaho ko ngayon, nakakayos ko. Hindi yung, narinig ko na naman yung boss ko. Amen? Meron mga kapatid, alam niyo, isa sa natutunan ko rin sa mga kapatid, nung ako'y nag-umpisa rin. Kung medyo hindi kayo in good terms ng amo mo, pag wala yung amo mo, i-enhance mo yung upuan mo. I-enhance mo. Lord, mabay nito ang amo mo. I-enhance mo. Kaya pag nag-uusap kayo, nangyari yun nung ako'y nag-aral din ng driving. Na nasabi ko na rin po ito, na wala, pang-apat na exam ko na, sabi ko, Lord, pang-lima, ikaw na ang magagawa ng yung pang-lima ko, umupo ako doon sa tapat, lumuro yung pulis, nililehans ko na, titignan ako ng pang-stop, ginagawa nito, pinipipray ko, Lord, itong gurur na ito. Lord, apasa ako. Alam niyo po, tatlo po kami nag-exam, ako lang ang pumasa. Amen. There is power in the laying of hands. Amen. Amen. Kaya huwag kayo mahiya mag-laying of hands. Amen. Pero siguraduhin mo. Amen. Naman yung isa. Amen. Hello? Amen. Kasi hindi po galing sa atin, hindi galing sa salita ng Diyos. When you lay on your hands, amen? Ganyan din ang ginawa ni Moses kay Joshua. Nilay hands niya. Amen. Nilay hands niya si Joshua. Amen. Then, alam niyo po, isa sa nakita ko sa salita ng Diyos, si Joshua na sa Joshua 1, pansinin niyo, meditate my word, sabi ng Diyos sa kanya, day and night. Di po ba? Meditate my word day and night. Ito ang kagandahan. 10 chapters after, doon sa Joshua 10, alam niyo po, dahil lagi niya binimeditate, lagi niya inaaral ang salita ng Diyos, alam niyo, pambihira yung kapangyarihan binigay ng Diyos kay Joshua.
Sabi ni Joshua, nang naggagera sila, Lord, pahintuin mo yung araw. Grabe, kung mag-pray. Sabi niya, Lord, sabihin mo sa pon, huwag mo nang gumalaw. Grabe. Pero mo, sabi niya sa araw, huminto ka. Amen? Kasi magdidilim, matatalo sila. Kanya kung nandun yung araw, makikita rin yung mga kalaban nila. Sabi niya sa pon, diyan ka muna. Amen? Huwag kang gagalaw. Bakit? Kasi kayang-kaya niyang dahil meditate the word day and night. Kanya ikaw may kapangyarihan ka rin na sabihin mo, Lord, pagpapala darating sa aking buhay. Amen? Lord, bibigyan mo ako ng trabaho. Amen? Lord, pagpapalain mo ako. Sino rito gusto pagpapala? Asahin mo sa buhay. Tataas ng Diyos ang taas ng iyong parang. Amen? Hello? Asa na? Do not be ashamed the glory of His salvation. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 15:55, sabi po niya, where of death is your victory? Where of death is your sting? Ibig sabihin, the word abolish dito means rendered inoperative. Ibig sabihin, minalang kabuluhan ng Diyos ang kamatayan. Amen? The most dreaded enemy of mankind was rendered ineffective when Jesus became, died, and rose again. Amen? Minalang bisa ng Diyos ang kamatayan para lang sa atin. Kamatayan na kung saan, hindi tayo papunta doon sa dagat. Dagat naman po, hindi papunta tayo doon sa langit. Amen? Walang kamatayan para sa atin. Amen? Sapagkat tayo, amen, ay dahil natin. Amen? Doktrina po ng konti ka, but I believe, no? It is simple as that. That because of the cross, because we believe in Jesus, we have an eternal life behind natin. Amen? And not only that, in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sino rito tumanggap sa ating Panginoon? Amen. Amen? Taas na kumain. Praise God. Huwag tayo ikahiya. Huwag ikahiya. Do not be ashamed na tayo ay ligtas. Tayo ay behind langit. Na tayo papunta doon sa langit. Amen? Huwag tayo makinig sa mga tao na hindi ka rin pupunta doon. Maraming paraan para pupunta sa langit. Isa lang ang paraan papunta sa langit. Jesus lang. Amen. Because I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Amen? Jesus Christ. Hello? Punta po tayo sa pambuli. 2 Timothy 1:11 and 12. And of this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed. Everybody say, I am not ashamed. I am not Because ashamed. I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. The third thing it says, do not be ashamed of your service. A while ago he said, do not be ashamed of your Savior. Do not be ashamed of His salvation. Now it says, do not be ashamed of your service to God. Paul is telling Timothy that it is the gospel that compels him to serve the Lord. It is the message of grace that motivates him to pour out his life for the glory of God. Amen? Sabi po niya rito, the appointments in service. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag ka, sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Si Paul tinawag ng Diyos bilang herald, apostle, at ano pa? Teacher. No? Tignan po muna natin, bago po natin pumunta. Herald, what is herald? One who conveys the message of the king. He tells others about the king's glory. Kung ating titignan ng herald, it talks about the preachers. Amen? Now, the second thing is apostle. Sabi niya, one sent out with orders on behalf of the king. And then, sa teacher, one who shows men the way of salvation. Or one who tells men about how to come to know the king. And then, maaaring sasabihin mo, ba't wala akong kakayanan? Look at this one. Yung magdala ka lang. Amen? Yung makita lang, yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Yung makita lang ng niningning ng Diyos sa iyo. Amen? May kakaiba silang nakikita. I remember, nung nag-umpisa rin po ako na pag kami ay nakitira muna ako dito sa Aldena. No? At meron po kaming kasama sa bahay na mga manginginom.
At dahil nalaman nila na ako'y born again, every time na uuwi ako at dadaan doon, tinatago nila yung anak ko. Andiyan na si born again. Amen? Hindi nila sinasabi na, halika born again. That's real. Amen? Bakit? Kasi, ano yung tawag? Nangini sila. Tama ba yung Tagalog? Nangini sila. Amen? Dahil alam nila born again. Alam nila, pag sinabi born again, automatic na nga na sinasabi sa kanila, bawal uminom. Amen? Kaya, gusto sila na kala. Ano na born again? Amen? Bakit? Kasi there is something na nakikita sila. Kanya lang, sila hindi nila kayang gawin dahil masarap pa rin. Amen? Tubig na lang. Kanya nga, one time nung ako'y nag-share na dumating kapuruan at nag-iinom pa sila, habang sinishare ako yung salita ng Diyos, mga problema yung isa, iyak na iyak. Amen? Iyak na iyak dahil yung asawa niya raw ay pabindi. Amen? Sa mga kabilang bahay. Amen? Pero sabi ko, Brad, alam mo, ang pwede mo lang gawin, kailangan sa Diyos. At hayaan mo ng Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang may balik muli ang magtutuloy yung relasyon ng iyong asawa. 3 months after, umuwi siya, alam mo, bumalik mo sa boarding house, sabi niya, salamat. Papasalamat siya. Bakit? Dahil tinanggap ko yung sitwasyon na yun at pinatawag yung asawa mo, ngayon, sabi niya, next week, darating na yung asawa. Amen? At magsasama ka. Yes, God. Nabasag man yung sitwasyon na yun, nabasag man yung bagay na yun, pero andyan ang Diyos, na magitan ng Diyos para mabuo yung pamilya na yun. Amen? Napakaganda. Amen? Kaya nga sabi niya, the whole point is this. The Lord chooses when, where, and how we are to serve Him. Our job is to be, sabi mo ha, available, willing, yielded, usable, and faithful. So, ganun din siya. Your job is to be available. Available ka lang. Hindi lang during anniversary. Every time na may kawain ng Diyos, available ka. Pag may fellowship, available ka. Amen? Kasi masarap ako. Bulit ka. Amen? Available ka, willing ka. Amen? At hindi sa inyo, amen, pagpapala ka sa mga. Sabi mo sa kanya, pagpapala ka sa kapatiran. Amen? Kaya nga, in Psalms 84 verse 10, better is one day in your court. Basahin nga po natin ng malaki. Better is one day in your court than 1,000 elsewhere. I would rather be a believer in the house of God than Better is one day. At the second thing is the afflictions in service. Alam niyo po, sa gawain sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka magka-persecute. Sa gawain sa Diyos, hindi pwedeng makaranas ka ng mga bagay nito. Tandaan po natin, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, may mararanasan tayong mga ganyan. Maku-question tayo, even ang pamilya natin, na kung saan dati sila sa katulad na ganito, maku-question po tayo. Nangyari po sa akin yan, yung aking nanay ko. Sabi niya noon, kung saan tayo, doon na ako mamamatay. Sabi na nanay ko. Sabi ko na, alam ko, ayaw mo ba na best? Kasi good na siya doon eh. Good na lang siya doon sa gano'n. Alaman, ayaw mo ba ng best? Sabi ko sa kanya, ano ba gawin ko sa kanya? Tanggapin mo siya. Ganyan din ang tatay ko. Tanggapin mo siya. Huwag tayo mahiya na tayo ay born again. Even sa ating mga magulang, kahit na nasa Pilipinas yung magulang natin, ay, umaatin na ako sa mga gawain. Dami yun. Born again ako. Amen? Nag-click ko sa Diyos. Ganyan ang nangyari sa akin sa isip. Sa akong sampalan na. Wala na si sugar dito. Alam mo Yeah, not this one. Alam na sa kamay na lang. Kasi kanino ko, kalupuhan ko. Amen? Pero praise God. Wala siya nagawa, wala siyang nakita na retaliation. So from there, nakita niya, sabi niya, answered prayer ako. Okay? Pero napakaganda, no? Pag yung mga bagay na gano'n, na makita sa iyo yung pagkimasaya ng Diyos. Makita sa iyo yung kababaan ng Diyos. Na kung dati mainitan ka, amen? Pero ngayon, amen? Ngayon, ngayon,
may kababago. Our patience. Amen? Puro praise the Lord. Amen? Talagang nung ako'y nasampal, parang gusto bumalik na. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, amen, nabago ko. Amen? Afflictions in service, 2 Timothy 3:12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kanya, may pinagdadaanan ka man ngayon, kapatid. Praise God. Blessing yan. Amen? Ano ba yung pinagdadaanan mo na yan? Blessing yan. Amen? It will come to pass. John 16:33, Paragasa. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Now, gusto ko kong illustrate ang mga bagay na ito, the potter and the clay. Nakita natin ang potter's hand. Alam niyo po, ang potter, it symbolizes our Lord. At clay, tayo po yung clay. At habang minomold ng potter yung clay, it needs pressure. Kailangan ma-pressure yun para nang sa ganon, maging mold na maganda. Amen? Hanggang sa habang minomold din niya yun, amen? Nakatabi ka lagi, katabi mo lagi yung potter. Amen? Habang pinagdadaanan mo yung pressure sa buhay mo, tandaan ko natin, hindi ka iiwan sa babayaan mo. Amen? Nandiyan lagi, katabi mo ang Diyos. Kung tayo may pinagdadaanan, amen? Kasi sabi niya, you will be persecuted kung tayo may pinagdadaanan sa buhay. Amen? Praise God, kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Amen? At hindi lang yun, ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan para ilayo ka sa mga bagay yun. And God is just testing you. God is just giving you, is encouraging you, motivating you, para patuloy ka na magamit sa kaharian ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi mo pagdadaanan ng mga bagay na yan, konting ano lang, konting salita lang marinig mo, sensitive ka na, balat sibuyas ka. Amen? Hindi mo na kaya. Amen? Para kasi Lola Lola ni Dora. Lola ni Dora. Lola ni Dora. Amen? Laging naka-negative. Amen? So, ganyan ang Diyos. Amen? May pagdadaanan po tayo, pero tandaan po natin, sa mga pinagdadaanan po natin, tinuturuan po tayo ng Diyos. Amen? Kung tayo nagdadaan sa mga bagay na pinansyal, sa pamilya, sa problema natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga anak natin, tinuturuan lang po tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tinuturuan ka lang ng Diyos. Tinuturuan ka lang ng Diyos. Para maging matatanda sa mga pagsubok na mga dadaan. Amen? Do not be ashamed of your service. And the third one is the assurance in service. The assurance in service. Why? Because God is able. Sabi po sa 1 Peter 1:5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Kaya, ang assurance sa atin ng Diyos, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ang assurance sa atin ng Diyos ay makakaranas tayo mga pagpapalo na nagmumula sa Kanya. May mga pagpapalo rin tayo tatanggapin. Amen? Ngunit habang tayo ay nakakaranas sa mga bagay nito, tinuturuan tayo ng Diyos. Sino rito ang pinalo na ng Diyos? Amen. Ano na ang pinapalo ng Diyos? Pero yung mga pagpapalo na yun, yan bagay na nakapagpapalakas sa atin. Kaya narito pa po tayo. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging vessel of honor. Amen. Amen? Yung path natin maging vessel of honor. Amen? Hindi horror. Amen? Vessel of honor. Sabi mo, ayaw mo vessel of honor. I am a lesser of honor. Hindi horror, ha? Kaya, sabi po dito, God is able to guard, to watch, and to keep an eye on you. He is able. God is able. God is able to bless you. God is able to give you the desires of your heart. Because He is delighted in you. Amen? Nais ko lang po tapusin yung mga bagay ng do not be ashamed. Sabi niya rito, because do not be ashamed of His pain, of His plan, of His people. Not only that, do not be ashamed of His salvation, the greatness of His salvation, the grace of His salvation, and the glory of His salvation. And lastly, do not be ashamed of your service. Appointments in service, the afflictions in service, and the assurance in service. God has assured you. Amen? Inassure ka ng Diyos, sinigurado ng Diyos.
na meron kang tatanggapin na pagpapala. Sinigurado ng Diyos na magiging pagpapala ka sa kaharian ng Diyos. Meron pong isang nais lang pong kapusin ng mga bagay ito. Isang bagay na kwento na kung saan sa panahon na wala pang mga water supply. At noong panahon po na yon, meron pong, ewan ko sa baryo, meron pong kawayan na sa dulo ng mga kawayan na ito, hindi pa kaya, o pot, tama? Yung pot na yun, doon yung umiigib. At yun ang dala-dala ng tao galing sa poso at dadalhin niya sa bahay. Tama? Sino nakaranasan sa ganito? Ha? So, yung nagdadala nun, yung water bearer, ay nagdadala ng 2 pot. At dahil sa 2 pot ito, magmula doon sa poso, dadalhin doon sa bahay. At dahil sa isang pot ay may butas, may crack. At dahil sa may crack ito, natatapon yung tubig. Natatapon yung tubig. Ganun yung sitwasyon for 1 year na dala-dala ng water bearer yung 2 tapayan na yon, yung isa walang crack na kumpleto, at yung isa naman pagdating na doon sa bahay, kalahati na lang dahil maraming tumatapon. And one time, sabi nung pot na may crack doon sa water bearer, sabi niya, nahihiya po ako sa iyo. Bakit? Kasi hindi po kumpleto yung tubig na nadadala mo doon sa may-ari ng bahay. At alam niyo po, dahil nga kalahati na lang yung nakakarating doon at hindi kumpleto katulad ng isa. Nakuha ko ba? Now, sabi ng water bearer, sabi niya, bakit ka may actually, alam ko yung sitwasyon mo, no? At doon sa kung saan tumatapon yung tubig na dinadaanan natin, naglagay ako ng mga buturon, at for 1 year na, no, tumupo yung mga yon at namulaklak. At yung bulaklak na yon, pinuputol ko, dinadala ko sa bahay na pinagsisilbihan natin. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, may mga cracks man tayo sa atin. May mga bagay na pinagdadaanan ng tayo. Amen? Ngunit, ang bawat kahilaan natin ay nagiging kalakasan. May mga bagay na kahinaan po tayo sa ating buhay. May mga kahinaan po tayo na dinadala sa ating buhay. Ngunit ako'y naniniwala na ang Diyos kaya niyang palakasin, kaya niyang pagaligin yung mga bagay na kahinaan mo natin. And that is why do not be ashamed. And God is telling us, do not be ashamed sa mga bagay na panghihinaan, sa mga bagay na kahinaan mo. Do not be ashamed kung hindi ka gano'ng makapagsalita. Amen. Do not be ashamed kasi baka iba yung gift mo. Amen. Do not be ashamed na kung saan hindi ka gano'ng ginagamit ng Diyos sa ministry na ito kasi may ibang ministry sa iyo sa Lord. Amen. Baka ang ministry mo, evangelism ministry. Amen. Baka ang ministry mo dance ministry. Huwag mo ikahiya ang kahinaan mo. Bagos, inihin mo sa Diyos. Na yung kahinaan mo yan, ay palakasin ng Diyos. Amen. Sa hapon ito, nais ng Diyos na palakasin yung mga bagay na kahinaan namin sa buhay. Nais na ikaw mismo makaranas ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Na yung kahinaan mo yan, as you offer it to the Lord, He will do it in favor of you. That's the unmerited favor of God. Let us all stand as we close in prayer.